Ngayong gabi, isang revelasyon mula kay Alfred ang gugulat sa lahat. Pasensya na kuya kung di ko agad po ito nasabi. Kaya ano po, yung jowa ko po kuya, buntis po kuya. Kaakibat ng revelasyong ito ay isang sakripisyo para sa mahal sa buhay ni Alfred. Mula ngayon, meron kang Alfred Delivery Service. Ikaw ay magiging delivery boy. Lahat ng pangangailangan sa loob ng aking bahay ay ikaw ang maghahatid o magdadala nito. Mapagtagumpayan nga kaya ni Alfred ang matinding hamon ni Kuya. Simulan na natin ang mapusong kwentuhan dito lang sa PBB 8. Bago pa man ang kanilang weekly task, si Alfred nagkwento sa housemates tungkol sa kanyang trabaho bilang isang delivery boy. Titingin lang sa cellphone ko, may lalabas na doon. May nakalagay doon, halimbawa, Quezon City. Tapos sa baba, Lucena City. Doon ko kukunin yung item sa Quezon City, dadalhin ko sa Lucena City. So yung para palang, kung wala magpapadala ka ng flowers. Oh, yun, madalian. Kung Valentine, sobrang dami na deliver. Oh. Maya't maya talagang ano, pagka-deliver ko, pick up meron agad na ako. naman. Deliver agad, deliver lang ako. Pero hindi ka nag-date ng girlfriend mo? Hindi, nung gabi na. May girlfriend ka pala? Oh. Ano, ilang years? Kaya girlfriend? Parang 1 and 7 months ata. 7 months? Magkasem kayo Oo, magto 2 years na kayo. Hindi, Kaya edad mo din, kuya. 23 years na siya. Oo? Tapos ikaw na 23 ako, 19. 19 pa. May kwenta pa ako, saka ako lang sasabihin. Kung maano kayo mo, mabibigla, sasabihin. Pero next time na lang, huwag muna kayo. Kinagabihan sa bahay ni Kuya, ang housemates maingat pa rin sa pag-aalaga ng kanilang Easter eggs upang hindi ito mabasag. Ilang sandali pa, pinatawag ni Kuya si Alfred sa confession room upang kamustahin tungkol sa kanilang weekly task. Ang inyong weekly task ay isang malaking responsibilidad. Tama ba? Opo kuya, sobrang laki po kuya. Ang bawat Easter egg na ibinigay ko ay tungkulin ninyo upang alagaan ito. Matanong nga kita, Opo kuya. ano ba ang alam mo tungkol sa pagkakaroon ng responsibilidad? Ang responsibilidad ko kuya, isang napakalaking bagay sa buhay ko kuya. Bakit ba nasabi yan? Kasi po kuya, siguro po kasi kuya, paglabas ko, talagang ang laki po ng responsibilidad ko kuya. Tulad po ng egg na to. Kasi kuya, pasensya na kuya kung di ko agad po ito nasabi. Umahanap lang po talaga ako ng timing kuya. Kaya ano po, yung jowa ko po kuya, buntis po kuya. Gusto kong malaman mo na naandito ako Opo kuya. para ikaw ay gabayan. Maraming salamat po kuya. Sobrang laki talaga nung haharapin ko responsibilidad kuya. Kasi hindi ko pa talaga inaasahan yung ganung bagay. Sa ngayon po kuya, parang mga 5 months na po ata yung bata kuya. Medyo natatakot din po ako sa pwedeng mangyari kuya. Pero nilalakasan ko na lang talaga yung loob ko kuya. Iniisip ko na lang talaga yung magiging buhay ng bata. Doon na lang po ako umugot ng lakas. Ang pagkakaroon ng anak ay hindi minamadali at kailangang pinagpaplanuhan. Isa itong malaking responsibilidad. Bagamat bata ka pa, dumating na sa punto ng buhay mo na dapat kang maging handa sa isang responsibilidad. Marahil hindi ka pa handa para maging tatay. Alam ko, nababalot ka ng malaking takot at pangamba. Gusto kong malaman mo, Alfred, bilang kuya mo, tutulungan kitang maging handa. Thank you po kuya. Maraming salamat po.
ko, kuya, ito talaga yung gusto kong sabihin sa kanila. Gusto kong ibahagi sa kanila yung sekreto ko. Paglabas ni Alfred sa confession room, Uy, kuya! Kain na kayo? Ay sila? Basta mo nga. Kain ka muna, pre. Nagluto ko ito ng masarap. Pre Alfred, okay ka lang. Okay lang ako. Ba't ka umiiyak? Wala. Mamaya sabihin ako sa inyo. Tears of joy, family, Ha? Wala. friend. Mamaya sabihin ko sa inyo. maya-maya kinamusta ni Shoichi ang malapit na kaibigang si Alfred. Napapayak ko sa'yo. Yung umiyak eh. Ano? Okay. Ngayon, best friend kita lang. Kuya Alfred, I love you. Sabi ito, nangyari sa'yo. Nangyari sa'yo. Wala. Yes! Wala yun. Ito. Hindi po ako sanay na naiyak po siya kasi sobrang laging masaya, gano'n. Tapos, nung nakasama ko po sa isla, talagang parang best friend ko na po siya, kuya. Ngayon? Sa itsura to, akala, seryoso. Pero, Makalipas ang ilang sandali, nakahanap ng tiyempo si Alfred at tinipon niya ang lahat sa living room. Kasi? Nakikita niyo naman sa akin. Parang, Naiyak ka. hindi ako magsalita. sige lang sila, timing mo. Take your time. Nakikita niyo lang sa akin, mukha ako matured. Teka lang. Nasanay din naman ako sa mga kasama ko matured. Ito yung pinakamalaki kong sekreto. Be careful. Egg. Hindi. Are you No. ready? Seryoso, Kuya Fred? Nalaman ko lang ito nung January. Nung una, siyempre, takot ako. Sobra, takot. Kasi, ang edad ko parang 19, di ba? Sobrang laking responsibilidad po, kuya. Magkaroon ka ng anak tapos wala pang trabaho, teenager ka pa. Hindi pwede, aasa ka lang sa parents mo kasi hindi naman yan nila responsibilidad. For me po, kuya, in my opinion, talagang abstain po talaga, kuya. Alam ng parents mo. Alam ng parents niya, alam ng Tanggap. parents ko. Tanggap. Ma, Tanggap naman. tanggap. Siyempre, naisip ko yung magiging future ko. We're still here to support you even no matter what. It's a blessing. Yes. Lalaki, proud na proud sa'yo. Pre, may ninong ko, ninong mo, may hap Kaya pag minsan, nag-iisip na lang ako. Tapos ko yung bata, maalagaan ko. Ang personal ko po talaga opinion, hanggat maaari po, wag po muna talagang subukan yung mga ganong bagay, lalo na po mga kabataan lang po kami. And ang sinabi naman po namin sa kanya is, hindi naman po namin siya i-judge. We love you. kayo ano dyan. Love you, Alfred. Sa paglipas nga ng mga araw ay iba't ibang story ang nabubuksan na naging dahilan upang mas makilala natin ang ating mga housemates. Katulad na lang ng ibinahaging kwento ni Alfred. Hello Philippines and hello world! Isang malaking responsibilidad nga ang naghihintay kay Alfred sa labas ng bahay ni Kuya at ito ay ang nalalapit na pagsilang ng kanyang anak. Sa maagang kaganapan na ito sa buhay ni Alfred, papaano kaya siya gagabayan ni Kuya at ano ang matututunan ng ibang mga housemates dito? Ang pagpapatuloy ng kwento, narito panoorin nating lahat. Kinabukasan maagang gumising ang mga housemates. Tayo ngayon ay 8 na. Tayo ngayon ay 8. Ay, wait, good morning. Habang ang iba ay abala sa pag-aayos, kapansin-pansin ang pananahimik ni Alfred. Ako, hapit na kumahulog. Ilang beses na bumangga, hindi napasag. Lalo talaga. Maya-maya sa living room ay napag-usapan muli ni Alfred at ibang mga housemates ang tungkol sa kanyang magiging anak. Ano pa yun? Mga anak pa yung mga August. August last year. No. Ngayong August, labas baby. What? 4 months. 5 months. 4 months na lang. Father na. So, lalaki. What if it's a girl? Okay, syempre.
Kahit ito naman okay, pero mas gusto ko talaga lalaki. Yeah. Ilang saglit pa pinatawag ni Kuya si Alfred sa confession room. Kumusta, Alfred? Okay naman po, kuya. Kasi kuya, yung natago kong lihim kasi nasabi ko na sa kanila na bunyag ko na para natanggal na yung karayom sa loob ko, kuya. Sobrang gaan na po ng kalooban ko. Natutuwa ako na malaya ka. Bago ka pumasok ng aking bahay, ano nga bang pinagkakabalahan mo nun? Galing po ako sa isang fast food. Ano ba yung ginagawa mo noon? Nag-ano po ako, dishwasher. So yun kuya, bali 9 months po ako doon. Doon po yun sa Lucena. Lumipat po ako dito sa Maynila para medyo malaki-laki yung masahod ko. Nung nalaman ko yung may online delivery tapos sariling oras, wala po akong boss, talagang kliyente lang. Mas ginusto ko yun kasi mas madali ang makakapunta sa jowa ko pag may emergency. Anong ginagamit mo para ma-deliver yung item? Yun po kuya, cellphone at saka motor kuya, sarili ko pong motor. At gaano ba kahirap ang buhay ng delivery man? Totoo lang po kuya, mahirap. Init kuya, sobrang init, usok, then bilad talaga sa araw. Tapos gutom kuya, at yung pag minsan po umuulan so hindi ako makapag-drive ng maayos. Then pag minsan po nakakasagi ng mga ibang motor, nakakasagi ng mga ibang kotse. Talagang delikado. Ano ang inspirasyon mo at motibasyon mo para magpatuloy ka sa ginagawa mo? Unang-una po sa pangarap ko at dun sa magiging anak ko kuya, gusto kong mag-ipon, gusto kong palakihin yung bata ng maayos. Gusto namin ng jowa ko na kuya. Talagang paghandaan namin yung baby, paghandaan namin yung mga dapat bilhin, dapat gawin kuya. Sa edad mong yan, marami ka ng sinuong, marami ka ng sinubukan. Kaya naman ngayon, Alfred, ay susubukin ko rin ang iyong pagiging matyaga at pagiging masipag sa pamamagitan ng isang hamon. Mula ngayon, meron kang Alfred Delivery Service. Ikaw ay magiging delivery boy. Lahat ng pangangailangan sa loob ng aking bahay ay ikaw ang maghahatid o magdadala nito. Maganda ba? This is my work. Wait lang. Oh. Bye. Ano nga? Susunod! Housemate, maaari kayong magpa-deliver. Pa-deliver daw kayo sa akin. Bigay mo lang to sa may-ari. Yan, may pangalan yan. Jem, baka may tuwalya ka dito. Nice. Sige, lagay mo dyan. Yun! Bigat. Oh. Bye. Na-curious po ako kuya kasi I was asking myself na why does he wear that? Alfred Delivery. Ito kasi yung dito yung nandito. Trabaho. Trabaho ko nun. Nandiyan sarapan mo eh. Alfred Sarapan mo lang eh. Nasa labas yung grabe. Maya-maya ay binigay na ang unang package na kailangang i-deliver ni Alfred. Kunin ang mga lapel batteries sa storage room. Grabe. Pagdating sa pintuan ng storage room, si Alfred na problema kung paano mapagkakasya ang sarili. Ito mahirap. Kasya. Yeah. Ito. Okay. Ang pasok. Itlog ko. Okay, good. Hindi kaya. Struggle is real. Kaya mo yan, Alfred. Kung ang ibang housemates na inip na sa delivery ng lapel batteries, si Alfred naman, maya-maya pa dumating na ang delivery boy na si Alfred. Sige lang. Boys, lapel, batteries.
Sana. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po, Tip. Bang, malayo yung transpo niyan. Bayaran ako. Magkano? Oo, 50 isang tao. Pickup and delivery charge naman na yun, housemates. Huwag na kayo mag-complain. Wala bang magbibigay ng tip dyan? Hindi na shoot. Tip, 100. Tip, 50. Thank you, Alfred. Ayun naman pala. Ilang sandali pa, kinausap ni Jem si Alfred tungkol sa kanyang pagiging delivery boy. Namiss ko rin mag-deliver eh. Mas nakakatawa yung mga ibang customer. May tip. O, bait. Parang delivery lang talaga yung company. Oo. Partner lang kayo ng mga shop na online. Oo. Okay, gets ko na. Partner lang. Eh di motor talaga hawak mo. Oo, motor lang. Motor ko. Mismo motor ko. Maya-maya pa, Housemate, maaari kayong magpa-deliver. Oo, pa-deliver daw kayo sa akin. Alfred Delivery. Babe. Bigay mo lang to sa may-ari. Yan, may pangalan yan. Pakuha mo lang. Sige, lagay mo dyan. Yun! Bigat. Nice. Sino yun? Madami. Tan, Batit, Shami. Mga lalaki. Batit! May tuwalya ka dyan. Nice. Jem, baka may tuwalya ka dito. Nice. si Kuya may inihanda pang ipapadeliver sa storage room. Dahil sa madami ang kinakailangang i-deliver, si Kuya pumayag na tulungan ng isang housemate si Alfred. Kaya mo ba? Sige. Hop! Ay, isa-isa lang. Enjoy na enjoy ako, Kuya. At masaya ako nung may ginagawang ganun, Kuya. Bigat. At sa susunod na paglabas ni Alfred, May atras pati ang motor ko. Ay, dadalhin yan? Saan? Doon? Umaya, may laman pa yan. Magaan lang to sa akin. Fans pa lang. Ilan? Tama na. Di pre, malagay yan sa harap. Sige daw. Ano, kaya mo? Kaya. Di lang, sige. Kunin namin sa'yo. 1-0. Ayan. Eopya. Overtake. Wait lang. Kasi. Yung. Sakto doon. Ilan yan? Sakto. 2, 4. Kung isip to, dami na. 5. Ay, yung iba para. matapos ang pagde-deliver ni Alfred, pinatawag siya ni Kuya sa confession room. Oh, kumusta ang pasada? Okay, Kuya. The best, Kuya. Enjoy po. Dami ko agad na-deliver, Kuya. Nakakalaki na po agad ako. Nakakalaki. Opo, nakakalaki. Nakakapag-ipon agad ng madami. Mabuti kung ganun. Opo, Kuya. Dahil nagawa mo ng tama ang mga una mong delivery, oras na para sa mas malaking responsibilidad. Isang special task ang ibibigay ko sa iyo. Para sa special task ni Delivery Boy Alfred, kinakailangan niyang makapag-deliver ng 8 packages sa isang bahay na nasa activity area. Ang bawat package ay may kaukulang distansya na masusukat sa pag-ikot sa kalye patungo sa pagdadalhan ng package. Ang bawat ikot ay may katumbas na 1 kilometro. At upang matulungan si Alfred sa gagawing task, kinakailangan niyang mag-recruit ng 2 pang housemates upang maging dispatcher at 2 pang makakasama bilang delivery boys. Magawa kaya ni Alfred ang kanyang hamon. Right, left. Someone down. 15 kilometers. Kahit higit sa kaalaman nito na may malaking sorpresang naghihintay para sa kanyang magiging anak. Choi Richie para maging delivery boys at sina Lance at Angela para maging dispatcher, kinuha nito ang mga gagamiting uniforme sa storage room. Saya nito. Guys, help me. Magiging masaya to. Si Richie, para to ka. Ha? Mitch daw. Kuhain niyo yung delivery boy, katulad ng akin. Matutulungan niyo ba ako? Oo, syempre. Oo. Tutuin niyo yan. Tapos Sinabi niyo Angela yan? at Lance. Okay lang? Ito.
Sa kanila, dispatcher. Michi. Hindi, yan. Ako, tsaka si Lance. Oh, yeah. Magdi-deliver tayo. Okay lang ba? Tatlo tayo dito. Okay, go. Yes, sige lang. He chose me and Shuichi for helping him with the task. Sige, go. Kasi ito na mga task na gusto ko na mga challenging. Kasi kayo yung talagang pinagkakatiwalaan mo talaga, pre. Nang pumwesto na ang delivery boys at ang dispatchers, ilang sandali lang nagsimula na ang task. Bulacan. Bulacan, 40 kilometers. Distance, 50 Soft kilometers. drink. Soda. Ikot tayo ng 40. Kami ni Angela, parang we list the things that he needs to bring. Ako po yung naglalagay sa likod po ng motor ni Kuya Alfred para hindi na po siya mahirapan. Distance. I like this. Right, left. Right, left, right, left, right, left. Freezer. Right, left. Pagdating sa activity area, Okay, 1, 2, 3, go. I think dispatching area na tayo. Or dito lang. Right, left. Someone count. Right, left. Guys, someone count, please. Count. Right. Bali, 40 kilometers na napawaw kami. Wow, ang haba nito. Up, bridge. Whoop, yeah. Whoops. Bate. sa unang ikot ng tatlo ay mukhang nag-e-enjoy na ang mga ito. Kanan, dandan. Kanan, kaliwa, 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 kaliwa. 40 times, grabe, 40 times. Sa akin pinakabigat. I was last one and all the weight is on the last person. 40 ikots. Mabigat po kuya kasi soft drinks. Nice one, down. Lakad lang. Oh, down. Okay lang ba? Okay ka lang, Mitch? Hindi, ako okay. Nahihirapan na si Mitch, kuya, kasi medyo madami na yung naiikot namin. Tsaka nagkakaanohan kami sa paa. Nagkakaapakan, kuya. Siya naman, nadamay pa kayo eh. Hindi kailangan talaga left right talaga. Paano malalaman ng 40 Right. Nakasulat sa item. Si Mitch, kahit ramdam na ang bigat sa kanyang likod, hindi pa rin ito tumigil hanggang sa nakakalahati na nila ang 40 ikot na kailangan nila. Go, Kuya Alfred! Dalawa lang. Nice, thank you. Sa may bridge, kuya, medyo nahihirapan kami doon kasi siksikan kami, kuya eh. Parang hinihila ko na lang sila pataas. So yun, kuya, hanggang sa nagtuloy-tuloy kami. Sa huling ikot ng delivery boys para sa unang package, So, bubukas dito. Yun, 40 na. Bawal. 40, diretso na kayo dyan. Pre, nasa Bulacan na kayo. Yan, tapos na po. Yun ako. Ano? So, can you give it? Aray. Natutuwa po ako kasi kuya, natulungan ko po sa kanya sa special task ni Alfred, kuya. matapos matagumpay na ma-deliver ang unang package, bumalik ang delivery boy sa dispatching area at si Shoichi ang pumwesto sa pinakalikod. Oh my God. Sige lang, 15 lang. 50 kilometers. Navaliches. Oh my God. Novali, ano? Novaliches. Oh, sige lang. Kaya mo? Oo. Sakit talaga yan, promise. Wait lang siya. Ayusin ko, pwede kami hirapan siya. Yan, better siya. Navaliches, 15 kilometers. Mahirap po, pero para po kay Alfred, tulong-tulong po kami ni Mitch para po sa kanya. Hindi go, 15. Right, left, right. Wala pang isang kilometer, nahirapan na. Water. Nang makita ni Alfred na hirap si Shoichi, nagdesisyon itong palitan siya sa likod. Ako nasa gitna. Ako dyan, Josuichi. Kaya mo? Oo, ako dyan. Sigurado ka? Oo nga, promise. Sa pagde-deliver ng pangalawang package, si Alfred hindi ininda ang bigat na dala. Okay lang. Wait lang mga fight. Yan. Sarap. Ang hirap talaga pag-akyat. Isang galong tubig, yun kuya, talagang ang sakit sa balikat. Nagiging diskarte ko na lang kuya. Parang tumutuo na lang ako doon kay Mitch. Tapos talagang hakbang-hakbang lang talaga kuya. Di ba mahirap sa likod? Ha? Di ba mahirap sa likod? Oo, talaga dito. Naliyer mo naman ito sana. Ito, ang dami nito. 3. Pang-apat na to. Pangapat pagka pumunta kayo dito.
Right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right. Sa gitna ng pagde-deliver, si Alfred ramdam ng matinding pagod. Right. Pero sana kung wala itong bridge na lang. No, okay. Ito na bridge. Pakyat. Pabigat ng pabigat na. Go, go, go. Ready, go, go. Up. Ready, right, left. Push down mo Right, left. Push mo down ng left, front. right. Pakyat. I know the feeling naman na mahirap siya. Even though he was at my back, parang I heard him breathing hard, like, when I asked him, okay ka lang? Sabi niya, oh, okay lang. Pero his voice parang napagod na. Sakit na. Tuloy na lang. Last two. Party! Hey, 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 hey. Hirap na hirap po ako doon, lalo na po nung panghuli na kasi talagang parang lumulugsyo na yung katawan ko sa bigat, kuya. Last. Ay na. Go lang! Ito na lang. 50! This one. Hey. Left, right, left, right, left, right, left. Left, right, left. Matapos ang 15 kilometers o 15 na ikot, na-deliver na ang second package. Yay! Tapos na! Sige, dahil na kayo. Pawis na pawis tayo. Ang galing nyo. Pag-pick up ng delivery boy sa third package, Distractions. Wow! Silang Cavite. So, Sobrang gaan. 58 kilometers. Letter. So, Marcos. Saan ba yan? Province? abangan bukas. Tuloy-tuloy ang mga aral ng responsibilidad para kay Alfred. Alfred, sa puntong ito, ikaw na lang mag-isa ang maaaring mag-deliver. What's that? Anong naman? What? Hindi kaya. At bukas sa PBB 8 Gold. Isang hamon ang sumubok sa inyong lahat. Hindi pa umabot ng 24 oras ang inyong task. Ilang Easter eggs na ang nabasag. Hindi nyo napatunayan. Ang mga bagay na pinagkakatiwala sa inyo. I am very disappointed, housemates.